Marshall Pick, Kabanata 5845. Kumuha ng landas. Ang 10 taon ay maaaring mahabang panahon para sa isang ordinaryong tao na hindi pa nakakapag-cultivate noon, ngunit para sa mga Human Race Master at Black Ink Clan, lalo na sa mga nakaabot sa level ng Monaye at Yangkai, ito ay parang snap ng isang daliri. Si Monaye ay natural na hindi nasiyahan sa panukala ni Yangkai at agad na nagsimulang makipagtawaran sa kanya, tulad ng isang matalinong mga ngalakal sa isang palengke. Gayunpaman, ngayong nasa panig ni Yangkai ang inisyatiba, walang magawa si Monaye. Dahil gusto mong magnegosyo, dapat ay magpakita ka man lang ng sinseridad. Sa ugali mo, wala akong makitang sinseridad. Sa totoo lang, medyo malaki na ang puhunan mo ngayon, pero imposibleng laging maganda ang swerte mo. Yangkai, may kasabihan ang human race, kung madalas kang maglakad sa tabi ng ilog, hindi ka makakalakad ng hindi nababasa ang iyong sapatos. Parang hindi ka pwedeng patayin. Higit pa, kung mag-iingat tayo sa hinaharap, gaano karaming mga pagkakataon ang mayroon ka. Ang mga salitang ito ay tumama sa pako sa ulo. Pagkatapos ng insidenteng ito, magiging mas mahigpit ang seguridad sa panig ng No-Return Pass. Alam ni Yangkai na kahit na tumaas ng husto ang kanyang lakas, kung hindi maganda ang kanyang kapalaran, mahihirapan pa rin siya. Dahil din dito ay handa si Yangkai na makipag-ayos sa Black Ink Clan. Kung talagang may kumpiyansa siyang sirain ang lahat ng high-grade Black Ink nests, bakit mag-aaksaya ng hininga si Yangkai sa mga ito? Kahit na kailangan niyang gumugol ng maraming oras, sisirain pa rin niya ang lahat ng high-grade Black Ink nest na ito sa Northern Pass. Ito ang pundasyon ng Black Ink Clan. Kung ang high-grade Black Ink nest ay nawasak, ang Black Ink Clan ay hindi na magkakaroon ng source para mapunan muli ang mga puwersa nito, at hindi na rin isisilang ang isang bagong henerasyon ng mga Royal Lords. Sa kasalukuyang lakas ng Black Ink Clan, nang walang anumang reinforcement o higit pang Royal Lords, kailangan lang ng human race na lumaban ng tuloy-tuloy at magagawa nilang puksain ang lahat ng Black Ink Clan sa madaling panahon. Hindi napigilan ni Yangkai na i-click ang kanyang dila. Ang Monaye na ito ay talagang hindi madaling pakitunguhan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya. Paano ito, 30 taon, hindi ako papasok sa No-Return Pass sa loob ng 30 taon. Ito rin ang bottom line ko. Kung hindi pumayag ang Black Ink Clan, hindi na kailangang makipag-ayos. Magsasalita pa lang sana si Monaye ng mataimtim na tumingin sa kanya si Yangkai at sinabing. Bago mo ibuka ang iyong bibig, mag-isip ng mabuti. Kung sasabihin mong hindi, tatalikod ako at aalis. Bumuka at sumara sandali ang bibig ni Monaye. Nakatitig ng may galit kay Yangkai, ang divine sense ni Monaye ay lumakas habang sinimulan niyang kausapin si Moyo. Tahimik na naghintay si Yangkai, ang kanyang mga mata ay paminsan-minsan ay tumatama sa iba't ibang pseudo-royal lords, ang kanyang mga mata ay puno ng malisyosong hangarin, na naging dahilan upang manginig ang lahat ng pseudo-royal lords. Ilang sandali pa, nagsalita si Monaye. Naayos na ang usaping ito. Kukuha ka ng Mountain Pass at hindi ka pupunta sa No-Return Pass sa loob ng 30 taon. Sana matupad mo ang pangako mo. Ngumisi si Yangkai. Huwag kang mag-alala, maraming beses na akong nakipag-usap sa iyo, kailan ko ba nasira ang aking pangako? Hindi nagkomento si Monaye. Bagamat hindi nilabag ni Yangkai ang kasunduan, iba na ang sitwasyon sa dati. Noong nakaraan, magkaaway ang dalawang lahi, ngunit dahil kailangan nilang mag-ipon ng lakas, pinigilan nila ang kanilang sarili. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi kikilos ng walang ingat si Yangkai, ngunit ngayon ay iba na. Ang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi ay sumiklab, at ito ay isang labanan hanggang sa kamatayan. Sa totoo lang, walang gaanong tiwala si Monaye sa kredibilidad ni Yangkai, kahit na talagang hindi nilayon ni Yangkai na sumunod sa kasunduan, walang magagawa ang Black Ink Clan. Ang dahilan kung bakit siya pumayag ay dahil wala siyang ibang pagpipilian, kundi dahil gusto niyang subukan ang tubig. May kabuuang 49 na Mountain Pass ang natitira dito, alin ang gusto mong kunin? Tanong ni Monaye. Titingnan ko muna. Sagot ni Yangkai. Kung gusto niyang kunin, natural na kailangan niyang kunin ang may pinakamaliit na pinsala. Kung hindi, kahit na ibalik niya ito, kakailanganin niyang gumastos ng malaking mapagkukunan upang ayusin ito. Ang human race ay walang maraming mapagkukunan upang sayangin sa ngayon. Pagkasabi nito, naglakad si Yangkai patungo sa Northern Pass, at ang mga master ng Black Ink Clan ay sabay-sabay na umatras. Hanggang sa malapit na ang No-Return Pass, huminto si Yangkai at tumingin sa paligid. Bagamat maraming beses na siyang nakapunta rito, palagi siyang naririto para manggulo, kaya hindi na niya masyadong pinapansin itong mga naiwan sa bundok.
Ngayong maingat niyang sinusuri ang mga ito, agad niyang naramdaman ang panganib at tindi ng labanang iyon. Noong nangyari ang labanan sa No Return Pass noong nakaraan, si Yang Kai ay nasa loob pa rin ng Celestial Phenomenon Sea. Sa oras na nakatakas siya mula sa Celestial Phenomenon Sea at nagmamadaling bumalik, ang No Return Pass ay nawala at ang human race ay umatras sa spatial territory. Dahil dito, hindi siya lumahok sa labanang iyon, ang alam lamang na ang lahi ng tao ay dumanas ng mabibigat na casualty, at kahit na higit sa 10 9th grade old ancestors ang bumagsak. Hindi rin nag-e-enjoy ang Black Ink Clan. Ang isa sa Black Ink Giant Spirit Gods ay pinatay ng human race noong binabagyo nila ang No Return Pass. Kung hindi dahil doon, higit pa sa dalawa. Sa napakaraming mountain pass na naiwan sa No Return Pass, wala ni isa man ang buo. Sa bawat pagdaan ng bundok, makikita ang mga bakas ng dakilang labanan mula sa nakaraan, pati na rin ang maraming maitim na bahid ng dugo. Sa huli, itinoon ni Yang Kai ang kanyang mga mata sa isa sa mga mountain pass at itinaas ang kanyang kamay. Ito. Sa isa sa mga dingding ng daanan ng bundok, mayroong dalawang malalaking salita, ngunit dahil ito ay masyadong mahaba at ang pagkawasak ng mahusay na labanan noon, mahirap itong makita ng malinaw. Gayunpaman, mula sa hugis ng mga salita, malabo na matukoy ng isa ang mga salitang purong Yang. Dapat itong Pure Yang Pass. Noong nakaraan, ang namumuno sa Pure Yang Pass ay isang 9th grade old ancestor mula sa Pure Yang Cave Heaven. Ang 9th grade old ancestor na ito ay isa rin sa pinakamalakas na 9th grade old ancestors noong panahong iyon. Matagal nang narinig ni Yang Kai ang magandang pangalan ng lalaking ito, ngunit sa kasamaang palad, hindi pa niya ito nakita. Narinig niya na siya ang nagpasimula ng huling labanan sa spatial territory, na nanguna sa maraming 9th grade old ancestors na ilunsad ang huling pag-atake sa Black Ink Giant Spirit God at sa iba't ibang Royal Lords, na sa huli ay isinakripisyo ang sarili niyang buhay. Hindi mapigilan ni Yang Kai na titigan si Mona Yen ng malamig. Alisin mo ang iyong Black Ink Nest. Ang Pure Yang Pass ay may 4 na Black Ink Nests, isa sa mga ito ay isang high-grade Black Ink Nest habang ang 3 pa ay mid-grade Black Ink Nest, kung saan maraming miyembro ng Black Ink Clan ang gumagalaw sa loob. Ang pagpayag sa Black Ink Clan na ilipat ang Black Ink Nest palayo ay isang paunang naayos na desisyon. Bagamat si Yang Kai ay puno ng pagpatay na layunin, ayaw niyang magkaroon ng anumang salungatan kay Mona Ye sa oras na ito. Ikinaway ni Mona Ye ang kanyang kamay at higit sa 100 territory lords ay agad na nagtipon, na nagbabantay sa mga galaw ni Yang Kai habang sinimulan nilang ilipat ang Black Ink Nest. Sa prosesong ito, ginamit ni Mona Ye at Mo Yu ang kanilang chi para ikulong si Yang Kai sa lugar at labis silang naging mapagbantay. Sa kabutihang palad, hindi nagpakita ng anumang abnormalidad si Yang Kai. Matapos maalis ang lahat ng Black Ink Nest at ang lahat ng Black Ink Clan ay umalis, ang figure ni Yang Kai ay kumislap at dumapo sa Pure Yang Pass. Maaari ba niyang alisin ito? Tahimik na tanong ni Mo Yu kay Mona Ye. Umiling si Mona Ye. Hindi ko alam, ngunit dahil mayroon siyang ganoong proposal, dapat siyang magtiwala. Kung hindi siya kumpiyansa, walang sasabihin si Yang Kai. Nakakatakot na kaaway. Sabi ni Mo Yu na may komplikadong ekspresyon. Ang dahilan kung bakit ang mga mountain pass na ito ay naiwan ay higit sa lahat dahil ang mga ito ay masyadong engrandi, kahit na ang 9th grade old ancestors ng nakaraan ay hindi madaling maimbak ang mga ito sa kanilang miniature universe. Ang isang nangungunang 9th grade cultivator tulad ng Pure Yang old ancestor ay maaaring may kakayahang gawin ito, ngunit kapag ang human race ay napilitang umatras mula sa No Return Pass noon, ang sitwasyon ay naging medyo tense, kaya paano siya nagkaroon ng ang oras upang gamitin ang kanyang mga pamamaraan. Bukod dito, kung talagang dadalhin ang Pure Yang Pass sa teritoryo ng kanyang miniature universe, malaki ang epekto nito sa kanyang sariling lakas. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, kailangan niyang panatilihin ang kanyang pinakamataas na lakas, kaya paano niya hindi papansinin ang malaking larawan dahil lamang sa isang mountain pass. Kung talagang madadala ni Yang Kai ang gayong mountain pass sa teritoryo ng kanyang miniature universe, hindi ba't nangangahulugan iyon na mas makapal pa ang pundasyon niya kaysa sa mga matandang 9th grade master? Ilang taon na ang nakalipas mula nang makapasok si Yang Kai sa 9th grade. Marami pa siyang puwang para lumaki. Sa pag-iisip nito, si Mo Yu ay lihim na nabigla. Talagang nakakatakot ang talento ng taong ito. Sundin ang plano. Bulong ni Mona Ye sa lahat. Ang pagsang-ayon na hayaang kunin ni Yang Kai ang isang mountain pass ay parehong kompromiso at pagsubok. Matapos makipaglaban sa human race sa napakaraming taon, ang Black Ink Clan ay hindi nakilala sa mga misteryo ng miniature universe ng Heaven Opening Realm. Sa napakalaking mountain pass, kahit na may kakayahan si Yang Kai na alisin ito, tiyak na makakaapekto ito sa kanyang lakas.
Sa oras na iyon, kung hindi sapat ang pagganap ni Yang Kai, maaaring sabay-sabay siyang atakihin ng panig ng Black Ink Clan at subukang alisin siya. Kung hindi dahil sa inaasahan na ito, ang mga nakaraang negosasyon ay hindi magiging maayos. Ang mga master ng Black Ink Clan ay lahat nakatingin sa kanya na parang tigre na nakatingin sa biktima nito. Biglang nagtaas ng ulo si Yang Kai at ngumiti sa kanila. Sa pakikitungo kay Mona Ye sa loob ng maraming taon, paanong hindi niya alam kung ano ang pinagkakaabalahan niya. Sa puso niya, lihim siyang naaliw. Kung talagang may ganoong plano si Mona Ye, madidismaya siya. Sa isang pag-iisip, ipinatawag ni Yang Kai ang Space-Time River, na naging dahilan upang ang karamihan sa mga master ng Black Ink Clan ay tumangala. Sa kanilang isipan, kung gusto ni Yang Kai na kunin itong Pure Yang Pass, kakailanganin niyang hiramin ang lakas ng kanyang miniature universe. Pagkatapos ng lahat, tanging ang miniature universe ng 9th grade ang makakapaglaman ng napakalaking artifact. Bakit niya biglang ipinatawag itong Great Daw River? Lumubog ang mukha ni Mona Ye nang mapagtanto niyang nagkamali siya. Ang tunog ng umaagos na tubig ay umalangaw sa kaibuturan ng puso ng lahat habang ang Space-Time River ay patuloy na kumalat. Sa ilalim ng kontrol ni Yang Kai, inikat nito ang Pure Yang Pass hanggang sa ito ay tuluyang nabalot. Sa loob ng malaking ilog, ang kapangyarihan ng kalawakan at oras ay nag-interweaved at ang lahat ay kalmado. Sa isang tiyak na sandali, ang tubig ng ilog ay biglang nagsimulang kumulo at isang mayamang kapangyarihan ng Space Principle ang kumalat mula sa ilog, na naging sanhi ng hindi matatag na espasyo na nakabalot sa ilog. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at humawak patungo sa direksyon ng Space-Time River bago bumaling kay Mona Ye. Kung hindi ka kikilos ngayon, huli na ang lahat. Tinitigan siya ni Mona Ye nang walang ekspresyon. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Ngumuso si Yang Kai at hindi siya pinansin, dahan-daang inilalabas ang kanyang lakas. Nanginginig ang kawalan at napunit ang espasyo sa kanilang paligid. Ang espasyo sa paligid ng Pure Yang Pass ay parang isang piraso ng tofu na pinaghiwa-hiwalay ng isang matalim na sandata, na pinaghihiwalay mula sa nakapalibot na espasyo ng Space-Time River. Ang mga master ng Black Ink Clan ay nagulat lahat, at ang mga mata ng dalawang Royal Lords ay kumislap ng hindi makapaniwala. Kahit na sa kanilang lakas at paningin, ang mga pamamaraan na ipinakita ni Yang Kai sa sandaling ito ay medyo hindi kapani-paniwala. Ang daloy ng Space-Time River ay naging mas mabilis, at ang Space Great Daw ay naging marahas, na naging sanhi ng marahas na pag-alon ng malaking ilog. Ang malaking kamay ni Yang Kai ay dahan-daang kumuyam sa isang kamao, at habang ginagawa niya iyon, ang kawalan na kanyang pinaghiwalay ay tila nasa ilalim ng matinding presyon at nagsimulang lumiit. Sa tuwing umiikot ang Space-Time River, ang puwang na pinaghihiwalay nito ay nagiging mas maliit, na parang ang buong walang laman ay sinisiksik nito. Marshall Pick, Kabanata 5846. Pangalawang negosyo. Ang ganitong malalim na pamamaraan ay matatawag na isang gawa ng sining. Matapos ang oras na tumagal para masunog ang isang insenso, ang alikabok ay tumira at itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay, binawi ang isang bola na kasing laki ng kamao. Sa di kalayuan, marami sa mga master ng Black Ink Clan ang natulala. Napabuntong hininga si Mona Ye sa kanyang puso, nagkamali siya ng kalkula. Akala niya ay gagamitin ni Yang Kai ang kapangyarihan ng kanyang miniature universe para i-absorb ang Pure Yang Pass, ngunit sinong mag-aakala na may ganoong paraan si Yang Kai. Sa kabilang banda, nilero ni Yang Kai ang mahabang bola ng ilog sa kanyang kamay at palihim ng inisyan. Kung kaya niyang gawing world bead kahit ang universe world, ano ang Pure Yang Pass sa kanya? Gayunpaman, ang pagpino sa universe world sa world bead ay medyo naiiba sa kasalukuyang sitwasyon. Ang dahilan kung bakit niya nagawang pinuhin ang mga universe world na iyon sa world bead sa nakaraan ay higit sa lahat dahil ang world laws of the universe world ay hindi pa nawasak. Sa madaling salita, ang universe worlds ay buhay pa, kaya siya ay nagkaroon ng espasyo upang pinuhin ang mga universe world at ipadala ang mga ito sa world tree. Sa pamamagitan din ng pamamaraang ito ay nagawa niyang bumuo ng malalim na koneksyon sa tunay na katawan ng World Tree, na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang kapangyarihan ng matandang puno upang maglakbay sa kawalan. Ang purong Yang Pass ay isang walang buhay na bagay, kaya walang paraan para makipag-usap dito o pinuhin ito. Magagamit lamang ni Yang Kai ang Space-Time River para balutin ito, gupitin ang espasyo kung nasaan ang Pure Yang Pass, at i-compress ito gamit ang kapangyarihan ng malaking ilog. Sa kanyang kasalukuyang mga natamo sa Space Great Daw, ganap niyang kayang gawin ang ganoong bagay. Bukod dito, nakakita rin siya ng ilang napakaliit na celestial phenomenon na pag-iral sa Endless River of the Universe Furnace, kaya natutunan niya ang ilan sa kanilang mga misteryo.
Masasabing ang Space-Time River ang pundasyon ng lahat ng ito. Kung wala ito, magiging mahirap para kay Yang Kai na paghiwalayin ang malawak na kawalan na ito. Dahan-daang inihagis ang mahabang ilog sa kanyang kamay, itinaas ni Yang Kai ang kanyang mga mata kay Mona Ye at nagtanong. Paano kung kukuha ako ng isa pang Mountain Pass at hindi na pumunta sa No Return Pass sa loob ng 60 taon? Mawala. Galit na sigaw ni Mona Ye, biglang napagtanto na kapag mas malakas si Yang Kai, mas nagiging makapal ang kanyang balat. Masasabi niya talaga ang mga walang hiyang salita. Ang bawat isa sa mga Mountain Pass ng human race ay isang mahusay na artifact ng pagpatay. Isang bagay para kay Yang Kai na kumuha ng isa, ngunit paano niya ito papayagan na kumuha ng pangalawa? Kung tungkol sa 30 taon at 60 taon, walang gaanong pagkakaiba. Huwag kang masyadong mademo. Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang mga labi. Casual lang ang sinabi niya, sigurado siyang hindi papayag ang Black Ink Clan. Sa katunayan, kahit na talagang pumayag ang Black Ink Clan, wala siyang magagawa sa sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang isang Space-Time River, kaya hindi siya makabuo ng pangalawa. Ngayong naayos na ang usaping ito, umalis ka na kaagad. Hindi napigilan ni Mona Ye na humimok. Ang paglalakbay ni Yang Kai sa No Return Pass sa pagkakataong ito, ang resulta ay ang Black Ink Clan ay nawalan ng Pseudo Royal Lord, at isang high-grade Black Ink Nest, at maging ang Pure Yang Pass ay kinuha niya, kaya hindi maliit ang pagkalugi. Sa kabutihang palad, kung talagang tinupad ni Yang Kai ang kanyang pangako, hindi nila siya makikita kahit sa susunod na 30 taon. Sa loob ng 30 taon na ito, ang Black Ink Clan ay kailangang maghanap man lang ng paraan para harapin ang sitwasyong ito. Kung hindi, kung babalik si Yang Kai sa loob ng 30 taon, hindi pa rin siya magagawa ng Black Ink Clan. Hindi na kailangang magmadali. Bahagyang ngumiti si Yang Kai at tumingin kay Mona Ye. Mayroon akong pangalawang negosyo na pag-uusapan sa iyo. Nang marinig niya itong sabihin, sumakit ang ulo ni Mona Ye at agad niyang itinaas ang kanyang kamay. Kalimutan mo na, sinabi mo rin na ang puot sa pagitan ng human race at Black Ink Clan ay kasing lalim ng dagat at hindi na mapagkasundo. Walang dapat pag-usapan, kunin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na. Sa anumang kaso, walang magandang may ugnay sa Yang Kai, kaya naging mapagbantay si Mona Ye at ayaw nang mag-aksaya ng anumang salita sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kumilos si Yang Kai na parang hindi niya narinig at sinabing. Ang larangan ng digmaan ng dalawang lahi ay pareho pa rin sa nakaraan. Ngayon, mayroong 12 iba't ibang larangan ng digmaan, bawat isa ay may bilang ng pseudo-royal lords na nagbabantay dito, pati na rin ang hukbo. Kahit na wala kang pakialam sa buhay at kamatayan ng iyong hukbo, hindi mo ba dapat isaalang-alang ang buhay ng iyong pseudo-royal lords? Bumilis ang tibok ng puso ni Mona Ye at lumubog ang mukha niya. Anong ibig mong sabihin? Tumawa si Yang Kai at humakbang pasulong, na-activate ang kanyang space principle at lumabas sa harap ng territory gate. Nakatingin sa ibaba sa grupo ng mga master ng Black Ink Clan, nanunuya niyang sinabi. Hindi mo ba alam ang ibig kong sabihin? O gusto mong linawin ko ang mga bagay-bagay? Malungkot ang ekspresyon ni Mo Yu, at medyo pangit din ang ekspresyon ni Mona Ye, ngunit tumanggi pa rin siyang aminin ito at matigas na sinabi. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Bahagyang bamantong hininga si Yang Kai. Hindi ka luluha hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Saglit na tumigil, nagpatuloy siya. Pagkatapos ay hulaan ko, noong umalis ako sa No Return Pass noong araw na iyon, pilit mong sinira ang selyo sa Territory Gate, kaya sigurado akong nagpadala ka kaagad ng mensahe, na nagsasabi sa pseudo-royal lords na lumalaban sa front lines para umatras, di ba? Nako, hindi lang dapat pseudo-royal lords, dapat may territory lords at marami pang feudal lords. Kung tutusin, ito ang mga pinaghirapan mong nilinang, kaya hindi maganda kung napakarami sa kanila ang namatay. Bilang pagbibilang ng oras, ang batch na pinakamalapit sa No Return Pass ay dapat na halos umabot sa spatial territory. Baka pwede ko silang harangin. Naningkit ang mga mata ni Mona Ye habang nakikinig, tumataas ang kanyang layunin sa pagpatay habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing. Alam mo na, sa una, umaasa siya na hindi iisipin ni Yang Kai ang posibilidad na ito, ngunit nang sabihin ni Yang Kai ang mga salitang ito, alam ni Mona Ye na labis siyang umaasa. Kung iisipin, sa mapanlin lang na utak ni Yang Kai, paanong hindi niya ito naisip? Hindi pa siya nagpakita ng anumang interes sa larangang ito noon, kaya may mga inaasahan ang Black Ink Clan. Gayunpaman, nang ipahiwatig ito ni Yang Kai, alam ni Mona Ye na lumala ang sitwasyon. Sa araw na iyon, nang umalis si Yang Kai sa No Return Pass at tumakas sa kailaliman ng Black Ink Battlefield,
napagtanto kaagad ni Mona Ye ang kabigatan ng sitwasyon. Hindi dahil may kapital si Yang Kai para magdulot ng malaking kaguluhan sa Northern Pass, ngunit sa halip ay sinira niya ang Black Ink Nest at pinatay ang pseudo-royal lord na nagpagaling sa kanyang mga sugat. Bagamat hindi ito naging komportable sa Black Ink Clan, wala itong direktang epekto sa digmaan. Kung ikukumpara, ang pagiging masil ni Yang Kai ang Territory Gate anumang oras at lugar ang kanyang pinakadakilang trump card. Ang kasalukuyang pundasyon ng Black Ink Clan ay ang Northern Pass, ngunit sa dalawang Royal Lords na nagbabantay dito, pati na rin ang high-grade Black Ink Nest dito, karamihan sa mga puwersang sumusuporta sa frontline battlefield ay naalagaan dito, kaya kahit na ang pseudo-Royal Lords ay nasugatan, kailangan nilang bumalik sa Northern Pass para gumaling. Dahil dito, ang Territory Gate ng Northern Pass na konektado sa Spatial Territory ay napakahalaga. Kapag naseal na ang Territory Gate, hindi na masusuportahan ng panig ng Black Ink Clan ang frontline battlefield, at kahit ang pseudo-royal lords na lumalaban sa labas ay hindi na makakabalik. Maaari pang ang aisil ni Yang Kai ang lahat ng territory gates ng battlefield para makahuli ng pagong sa isang garapon. Sa kanyang kasalukuyang lakas, kung walang tunay na royal lord na nangangasiwa sa iba't ibang larangan ng digmaan, sino kaya ang kanyang kalaban? Noong nakaraan, nasil din ni Yang Kai ang territory gate, ngunit sa oras na iyon, si Yang Kai ay isang 8th grade pa lang, kaya kahit nasil niya ang territory gate, wala siyang anumang makapangyarihang paraan para patayin ang mga Black Ink Clan Master. Ang pag-asa sa soul-shattering spike lamang ay masyadong hindi epektibo. Iba ang sitwasyon ngayon. Siya ay isang 9th grade at isang Divine Dragon, at ang labanan 2 buwan na ang nakalipas ay nagbigay daan kay Mona Ye na malalim na maunawaan kung gaano ang malupit na lakas ni Yang Kai. Masasabing ang gayong eksperto, kasama ang walang kahihiyang paraan ng pag-seal sa Territory Gate, ay imposibleng harapin. Itinapon din niya ang sitwasyon na pinaghirapan ng Black Ink Clan na panatilihin sa kailaliman. Noong ginamit ni Yang Kai ang paraan ng pag-seal sa Territory Gate, ito ay isang senyales na ang Black Ink Clan ay dumanas ng malaking pagkatalo sa frontline battlefield. Upang maiwasan ang anumang malubhang pinsala, habang pilit na nilalampasan ang blockade ng Territory Gate, nagpadala si Mona Ye ng mensahe, na sinasabi sa pseudo-royal lords sa iba't ibang larangan ng digmaan na mabilis na tumakas at bumalik sa Northern Pass sa lalong madaling panahon. Ito ay isang mapagpasyang aksyon. Pagkatapos ng lahat, habang makakatakas ang pseudo-royal lords, ang hukbo ng Black Ink Clan na nakikipaglaban sa labas ay hindi makakatakas. Mahuhulaan na sa hinaharap na larangan ng digmaan, ang human race ay magwawalis ng lahat ng kasamaan. Bagamat nakagawa na siya ng naaangkop na pagsasaayos, nang ihayag ni Yang Kai ang kanyang tunay na intensyon, nahirapan pa rin si Mona Ye na tanggapin. Ang pagkatalo sa pagkakataong ito ay talagang pinakamalaki sa napakaraming taon, ngunit para sa Black Ink Clan, hindi ito maiiwasan. Ang kaagnasan ng 3,000 mundo ang tanging layunin nila, kaya tiyak na kailangan nilang lumaban ng malalim sa 3,000 mundo. Dahil naisip mo ito, bakit hindi ka kumilos? Ngayong umabot na sa puntong ito, huminahon si Mona Ye. Anong ibig mong sabihin? Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Pagkatapos tanggalin ang E5 territory, maaari mong suportahan ang susunod na larangan ng digmaan at gamitin ang paraan para i-seal ang Territory Gate para matulungan ang human race na manalo. Ito rin ay isang bagay na hindi maintindihan ni Mona Ye. Inatake ni Yang Kai ang E5 territory, tinulungan ang Chiwo Army na pumatay ng kabuuang 8 pseudo-royal lords, ngunit pagkatapos gawin iyon, dumiretso na talaga siya sa susunod na larangan ng digmaan. Sa kanyang opinyon, maaaring pumunta na lang si Yang Kai sa susunod na larangan ng digmaan upang ipagpatuloy ang kanyang plano. Sa ganitong paraan, tiyak na matatalo ang Black Ink Clan sa larangan ng digmaan na kanyang itinakda, at ang ilan sa mga pseudo-royal lords doon ay mamamatay din. Ngumiti si Yang Kai at sinabi, sa ganitong paraan, kahit na maaari naming ibagsak ang isa pang larangan ng digmaan, kapag naibalik na ang balita, gagawin mo rin ang parehong mga pagsasaayos. Kung ikukumpara sa ngayon, makakapatay lang ako ng ilan pang pseudo-royal lord sa pinakamaraming bagay, kaya walang gaanong punto. Saglit itong pinag-isipan ni Mona Ye bago bahagyang tumango. Sa katunayan, nang dumating ang balita mula sa E5 territory, naisip ni Mona Ye na bawiin ang lahat ng pseudo-royal lords. Pagkatapos ng lahat, binabantayan sila ni Yang Kai, at hindi garantisado ang kanilang kaligtasan, hindi alam kung kailan sila papatayin ni Yang Kai. Gayunpaman, ayon sa impormasyong natanggap niya, hindi pumunta si Yang Kai sa ibang mga larangan ng digmaan at sa halip ay dumiretso sa Northern Pass, kaya hindi nagutos si Mona Ye.
Hanggang sa umalis si Yang Kai sa no return pass ay tumingin si Mona Ye sa selyadong territory gate at napagtanto ang kabigatan ng sitwasyon. Biglang naging solemn na ang ekspresyon ni Yang Kai habang sinabi niya. Ang kasalukuyang sitwasyon sa 3,000 mundo ay masyadong magulo. Ang mga hukbo mula sa iba't ibang panig ng mundo ay naghihiwalay at nakikipaglaban. Ang iyong Black Ink Clan ay may mga base sa lahat ng magagandang teritoryo, hindi ba sa tingin mo ay mas mahusay na gawing mas malinaw ang sitwasyon? Naunawaan ni Mona Ye. Kaya pinili mo ang pamamaraang ito. Tumanggo si Yang Kai. Hindi magtatagal bago ganap na mabawi ng human race ang 3,000 mundo, habang ang Black Ink Clan ay magtitipon sa no return pass. Kung ganoon, hindi na kailangang maghiwalay ang human race para harapin ka. Ang kailangan lang nilang gawin ay bantayan ka. Kung tungkol sa ilang pseudo-royal lords na maaari niyang patayin, sila ay mamamatay maaga o huli. Hindi napigilan ni Mona Ye na purihin siya. Ito ay talagang isang magandang bagay para sa human race. Siya ay bamantong hininga. Ang human race ay maswerte na mayroon ka, Yang Kai. Bahagyang tumawa si Yang Kai. Huwag mong isipin na magpapakita ako ng awan dahil lang sa sinabi mo. Umiling si Mona Ye na may malungkot na ekspresyon, ito na ba ang pangalawang negosyong binanggit mo? Marshall Pick, Kabanata 5847. Mayroon bang oras upang taasan ang presyo ngayon? Nang ituro ni Yang Kai ang kasalukuyang sitwasyon, alam ni Mona Ye na siya ay nahulog muli sa bitag ni Yang Kai. Sinadya niyang nag-iwan ng selyadong territory gate para alertuhan ang Black Ink Clan at pagkatapos ay i-withdraw ang pseudo-royal lords na lumalaban sa labas, na naging dahilan para makaramdam ng matinding kawalan ng kakayahan at galit si Mona Ye. Tumayo si Yang Kai sa labas ng territory gate at iniunat ang kanyang mga braso. Sa ngayon, ang sitwasyon ay nasa aking mga kamay. Ang pseudo-royal lords ng iyong Black Ink Clan ay lumilikas mula sa iba't ibang larangan ng digmaan. Maaari kong aisil ang territory gate anumang oras at patayin sila. Kahit na maaari mong pilitin na masira ang seal ng territory gate, magtatagal pa rin ito. Higit pa rito, maaari kong aisil ang higit sa isang territory gate. Kung pupunta siya upang patayin ang pseudo-royal lords na nagmamadaling bumalik ngayon, ang lahat ng territory gates na kanyang madadaanan ay selyado, at kahit na gusto siya ni Mona Ye na tugisin, siya ay magiging walang magawa. Sa kanyang kasalukuyang mga tagumpay sa Space Great Daw at sa sarili niyang lakas, ang pagsil sa territory gate ay isang simpleng bagay, ngunit kung gusto ng Black Ink Clan na pilitin itong masira, mangangailangan ito ng matinding pagsisikap. Ang dami ng oras at lakas na ginugol nila sa isa't isa ay ganap na naiiba, at ang pagkakaiba ng oras na ginawa ni Yang Kai ay sapat na upang mawalan ng malaking bilang ng pseudo-royal lord ang Black Ink Clan. Anong gusto mo? Tanong ni Mona Ye. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Ito ang ibig sabihin ng pagnenegosyo. Ang pakikitungo sa mga matatalinong tao tulad ni Mona Ye ay minsan napakadali, dahil hindi na niya kailangang magpaliwanag ng sobra, naiintindihan niya ang lahat at nailigtas ang sarili sa problema ng pakikipagtalo. Kung mainit ang ulo at walang ingat na namamahala, baka nagsimula na silang mag-away. Hindi ito isang bagay na gustong makita ni Yang Kai. Hanggat hindi lilito ang bagong Royal Lord ng iyong Black Ink Clan, ang pseudo-royal lord ang pinakamakapangyarihang puwersa, at ang alinman sa mga ito ay kailangang-kailangan. Bukod dito, sa ngayon, wala ka ng mga innate territory lords, kaya kung ang isa sa pseudo-royal lords ay mamatay, magkakaroon ng mas kaunti. Patuloy ni Yang Kai. Paano ito, hindi kita pipilitin isang dead end. Isang pseudo-royal lord, 1,000,000 5th grade resources, mabibilang mo kung ilang pseudo-royal lord ang nasa labas at pagkatapos ay bigyan ako ng katumbas na halaga ng mga mapagkukunan. Baliw ka ba? Gulat na tinitigan siya ni Mona Ye, nagulat sa kanyang hindi makatwirang kahilingan. Kahit na ito ay isang 5th grade resources, ang 1,000,000 piraso ay sobra pa rin, at ito ang presyo ng isang pseudo-royal lord. Ilang pseudo-royal lord ang lumalaban sa labas. Mayroong hindi bababa sa 200 sa 12 larangan ng digmaan. Hindi ba ito katumbas ng halos 20,000,000 mapagkukunan ng ikalimang baitang? Bagamat alam niyang malaki ang gana ni Yang Kai, hindi inaasahan ni Mona Ye na magiging ganoon kalaki ang gana niya. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Bahagyang sinabi ni Yang Kai. Ang usapin ng mga supply ay wala sa Black Ink Clan, ngunit iba ang pseudo-royal lord. Pag-isipan mong mabuti. Nagngangalit si Mona Ye at sinabing. Sobra. Dahil sa sinabi niyan, mas handa si Mona Ye na makipagpalitan ng mga mapagkukunan para sa kaligtasan ng pseudo-royal lords, ngunit hindi niya matanggap ang alok ni Yang Kai. Kailangang malaman na ang mga mapagkukunan na kinuha niya mula sa Black Ink Clan ay ang kapital para sa paglago ng human race.
Kung mas maraming ibinigay ang Black Ink Clan, mas magiging malakas ang human race. Sa puntong ito, biglang napagtanto ni Mona Ye na maaaring ito ang tunay na layunin ni Yang Kai pagdating sa No Return Pass. Ang human race ay kasalukuyang kulang sa mga mapagkukunan, ito ay isang bagay na alam niya. Ang Black Ink Clan ay ang buong Black Ink battlefield bilang kanilang tagapagtaguyod, kaya ano kaya ang mayroon ng human race? Ang mayroon sila ay ang akumulasyon ng mga dakilang sekta sa paglipas ng mga taon, ngunit gaano man karami ang kanilang naipon, palaging may araw na wala na silang natitira. Sa oras na iyon, kung ang human race ay walang anumang mapagkukunan na magagamit, ang lahat ng paglilinang ng mga cultivator ay bumagal, at maging ang pagsilang ng mga cultivator ng Heaven Opening Realm ay mapuputol. Sa makatuwid, anuman ang mangyari, kailangang lutisin ng human race ang isyu ng mga supply, kaya naiintindihan ang hindi makatwirang kahilingan ni Yang Kai. Kung tungkol sa deal na ginawa niya sa Black Ink Clan dati, unti-unti lang itong proseso, isang serye ng pressure. Ngayong naisip niya ito, ang nakaraang transaksyon ay ganap na walang silbi sa Black Ink Clan, at kinuha ni Yang Kai ang isang mountain pass ng walang bayad. Ito lang ang kondisyon ko, hindi ako tatanggap ng anumang bargain. Mayroon kang halaga ng oras ng insenso upang pag-usapan, kung hindi ka sumasang-ayon, hindi na kailangang pag-usapan. Agad akong maghahanda para patayin ang pseudo-royal lord mo. Gusto kong makita kung ilan sa kanila ang makakabalik ng buhay. Oh, ang lokasyon ay ang territory gate na nag-uugnay sa Shattered Heaven sa 3,000 mundo. Ito ay magiging isang magandang larangan ng digmaan. Matigas na sabi ni Yang Kai. Halos lumuwa ang mga mata ni Mona Ye sa kanilang mga saksakan, at ang grupo ng pseudo-royal lords ay nagalit din, lahat sila ay ibinaling ang kanilang mga mata kay Mona Ye, na parang handa nilang patayin si Yang Kai sa kanyang utos. Ilang beses nagbago ang ekspresyon ni Mona Ye, at halatang pilit niyang pinipigilan ang pagpatay sa kanyang puso. Gayunpaman, sa huli, hindi siya nagbigay ng anumang utos at maaari lamang lunukan ang kanyang galit. Ito ay dahil alam niyang kahit na siya talaga ang mag-utos, wala siyang magagawa kay Yang Kai. Nasa likuran niya mismo ang territory gate, at kung gagawa ang Black Ink Clan ng anumang abnormal na paggalaw, maaari siyang makatakas kaagad dito. Sa totoo lang, hindi tinanggihan ni Mona Ye ang ideya ng pagpapalitan ng mga mapagkukunan para sa kaligtasan ng pseudo-royal lords. Ang ikinainis niya ay ang presyo ni Yang Kai ay masyadong mapangahas, at hindi siya pinayagang makipagtawaran. Maaari siyang makipagtawaran sa nakaraan. Gayunpaman, hindi may kakaila na ang plano ni Yang Kai ay tumama sa mahinang lugar ng Black Ink Clan. Kung talagang kumilos siya tulad ng sinabi niya, tiyak na maraming pseudo-royal lords ang magdurusa. Matapos umatras ang pseudo-royal lords mula sa frontline battlefield, kailangan nilang dumaan sa territory gate mula sa Shattered Heaven. Ang lugar na ito ay masasabing isang kinakailangang ruta, kaya kailangan lamang ni Yang Kai na maghintay doon at umani ng ilang mga benepisyo. Sa kabilang banda, kung gusto silang iligtas ng Black Ink Clan, kakailanganin nilang dumaan sa spatial territory at tumawid sa buong Shattered Heaven. Hindi pa banggitin ang oras na aabutin sa paglalakbay ay mas mahaba kaysa kay Yang Kai, ang pagsira lamang sa mga seal ng ilang territory gates ay magtatagal. Sa oras na dumating sila, huli na ang lahat. Higit pa rito, ang No Return Pass ay nangangailangan din ng ilang powerhouse para bantayan ito, kaya imposible para sa kanila na lumabas ng todo. Ang napakalaking bilang ng Black Ink Clan ay talagang kinokontrol ng isang tao. Napahiya ang bawat powerhouse ng Black Ink Clan. Nakatitig ng may pagkapuot kay Yang Kai, ang divine sense ni Mona Ye ay lumakas habang nagsimula siyang makipag-usap kay Moyo. Tahimik na nakatayo si Yang Kai sa labas ng territory gate at naghintay. Hindi niya sila minamadali, binigyan sila ng oras ng insenso. Bukod dito, sigurado siyang papayag ang Black Ink Clan sa kanyang kahilingan. Bagamat marami siyang gusto, hindi iyon isang bagay na hindi kayang bayaran ng Black Ink Clan. Ang Black Ink Clan ay hindi lang gustong gumamit ng napakaraming mapagkukunan upang mapangalagaan ang kanilang mga kaaway. Ngunit kumpara sa buhay ng mga pseudo-royal lords, ito ay pangalawa lamang. Gayunpaman, palaging may pagkakataon na magkaiba ang mga bagay. Kung ang Black Ink Clan ay masyadong matigas ang ulo sa pagkakataong ito at tumangging payagan siyang mangikil sa kanila, wala siyang magagawa kundi patayin ang pseudo-royal lords. Ngayong ginamit na ang Space-Time River para i-seal ang Pyriang Pass, hindi na ito madaling magamit. Kung wala ang tulong ng Space-Time River, hindi magiging madaling patayin ang pseudo-royal lords na ito. Higit pa rito, ang mga pseudo-royal lords na umatras ay nasa malalaking grupo, hindi nag-iisa. Ang pagpatay sa kanila ay magiging mahirap. Kung talagang gagawin niya ito, maaari lamang siyang magtagumpay ng ilang beses sa pinakamaraming.
Habang dumarami ang bilang ng mga pseudo-royal lords na umatras mula sa iba't ibang larangan ng digmaan, maaari lamang siyang huminto. Kung tutusin, kahit gaano siya kalakas, may hangganan pa rin. Si Yang Kai ay sumulyap ng patagilid kay Mo Naye, na nagkataong nakatingin din sa kanyang direksyon. Nang magtama ang kanilang mga mata, ngumiti si Yang Kai ng magiliw. Ibinaling ni Mo Naye ang kanyang mga mata, na may naiinis na hitsura sa kanyang mukha. Nagpatuloy ang talakayan. Noong una, ang mga divine senses lang ni Mo Naye at Mo Yu, ngunit nang maglaon, medyo marami na ang pseudo-royal lords na sumali sa kanila. Sa mga ekspresyon pa lamang ng mga master ng Black Ink Clan na ito, malinaw na mayroon silang ilang hindi pagkakasundo. Hindi mapakali si Yang Kai sa kanila at handa siyang pumasok sa territory gate anumang oras. Wala pang oras na kailangan para masunog ang isang insenso, natapos na ang talakayan sa panig ng Black Ink Clan. Bumangon ang diwa ni Yang Kai habang ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at mahinahong nagtanong. Paano ito? Huminga ng malalim si Mo Naye at nagpakita ng pagtitiis sa kahihiyan, sinabi sa mahinang boses. Sumasang-ayon kami sa iyong kahilingan. Ang mga sulok ng mga mata ni Yang Kai ay hindi maiwasang kumunot. Maaari ko bang itaas ang presyo ngayon? Sa huli, minamaliit pa rin niya ang kayamanan ng Black Ink Clan. Akala niya noong una ay makakahingi siya ng napakataas na presyo, kahit na iniisip niya na kung talagang gustong makipag-bargain ng Black Ink Clan, maaari rin siyang gumawa ng paraan para sa kanila, ngunit sinong mag-aakalang papayag sila. Sa pag-iisip tungkol dito, sinakop ng Black Ink Clan ang 3,000 mundo at maging ang buong Black Ink battlefield sa loob ng libu-libong taon at nagmina ng hindi mabilang na mga mapagkukunan. Higit pa rito, hindi sila nagkukulang ng lakas tao upang kunin ang mga mapagkukunan. Nakaramdam si Yang Kai ng hindi maipaliwanag na sakit sa kanyang puso, pakiramdam na siya ay dumanas ng matinding pagkawala. Yang Kai. Galit na sumigaw si Mo Naye. Huwag mong ipilit ang swerte mo. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at sinabing. Nagbibiro lang ako, pakiusap huminahon ka. Tinitigan siya ng masama ni Mo Naye saglit bago huminahon. Magtatagal bago mag-ipon ng mga supply. 3 araw. Matagal nang naisip ni Yang Kai ang puntong ito, kaya paano niya mabibigyan ng pagkakataong maantala ang Black Ink Clan. Sa 3 araw, gusto kong makakita ng sapat na supply. Gayun din, ipinapayo ko sa iyo na huwag maglaro ng anumang mga trick. Alam ko kung gaano karaming pseudo-royal lord ang mayroon ng iyong Black Ink Clan. Masyadong maikli ang 3 araw, gusto mo ng maraming bagay. Nakasimangot si Mo Naye. Ngumisi si Yang Kai. Ang iyong mga supply ay natipon lahat dito, kaya kailangan mo lamang itong bilangin. Ang 3 araw ay higit pa sa sapat. Siyempre, kung gusto mong magpalipas ng oras, wala akong pakialam, pero kung may dumating na pseudo-royal lord, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng awa. Sa sandaling ito, hinaharangan niya ang pasukan ng territory gate. Sa sandaling bumalik ang pseudo-royal lords, tiyak na lilito sila sa tabi niya. Kung aatake si Yang Kai sa sandaling iyon, sinong pseudo-royal lord ang makakapidyaw sa kanya? Namilog ang mga talukap ni Mo Naye habang sumisigaw. Sige, 3 araw na. Mabuti. Puri ni Yang Kai. Sa karagdagan, hindi ganoon karami ang mga materyales sa ika-5 baitang, kaya papalitan natin ng iba pang materyales. Siyempre, garantisado ang dami. Dagdag ni Mo Naye. Pagkatapos ng lahat, sa halos 20 milyong piraso ng mga materyales sa ika-5 baitang, kahit nasa yaman ng Black Ink Clan, hindi nila ito kayang bayaran, kaya makatwiran para sa kanila na palitan ang mga ito ng iba pang mga dekalidad na materyales. Si Yang Kai ay natural na hindi magpapahirap sa kanila sa bagay na ito. Nang marinig ito, tumanggo siya at sinabing, oo naman, pero ang minimum na kinakailangan ay ika-4 na baitang. Ang mga nasa ibaba ng ika-4 na baitang ay hindi dapat gamitin para buuin ang mga numero. Marshall Pick, Kabanata 5848. Tsaa. Ngayon, kahit na ang human race ay may bagong Heaven Opening Realm Cultivator, kakaunti sa kanila ang nasa ilalim ng 4th grade. Ang Star Boundary at Myriad Monster World, ang 2 Heaven Opening Realm Cradle na ito, ay nagbigay sa human race ng maraming benepisyo. Bilang resulta, ang mga materyales sa ibaba ng ika-4 na baitang ay hindi na gaanong nagagamit sa mga cultivator ng human race. Sa kabilang banda, ang Black Ink Clan ay walang mataas na kinakailangan sa kalidad ng kanilang mga materyales, kaya maaari lamang nilang itapon ang mga ito sa Black Ink Nest at gumamit ng mababang uri ng mga materyales. Nang gawin ni Yang Kai ang kahilingang ito, saglit lang nag-alinlangan si Mo Naye bago pumayag.
Pagkatapos nito, sumenyas siya gamit ang kanyang mga mata at humiwalay ang isang dosenang pseudo-royal lords, bumalik sa No Return Pass para kunin ang kanilang mga supply. Para sa iba pang mga master ng Black Ink Clan, patuloy nilang hinarap si Yang Kai mula sa malayo. Dahil wala siyang ibang magawa, ikanaway ni Yang Kai ang kanyang kamay at kumuha ng isang set ng mga mesa at upuan mula sa kanyang miniature universe at inilagay ang mga ito sa kanyang harapan. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang set ng tsaa at ginamit ang kanyang lakas upang pakuluan ang tsaa bago bumaling kay Mo Na Ye at Mo Yu. Gusto mo bang maupo kayong dalawa? Nagkatinginan sina Mo Na Ye at Mo Yu at bahagyang ngumuso. Sa susunod na sandali, lumipad ang dalawang figure at umupo sa tapat ni Yang Kai. Ang mga pseudo-royal lords na nanunood mula sa malayo ay hindi napigilan ang palihim na pag-ikot ng kanilang lakas, na naghahanda na magbigay ng kamay anumang oras, ngunit ang tatlong supreme level powerhouse ay tahimik lamang na nakaupo, walang sino man sa kanila ang nagpapakita ng anumang intensyon na umatake. Ang eksenang ito ay lubhang kakaiba, na naging sanhi ng marami sa mga pseudo-royal lord na makaramdam ng komplikadong emosyon. Pagkaraan ng ilang sandali, handa na ang tsaa, at nagbuhos si Yang Kai ng isang tasa para sa bawat isa sa dalawang royal lord sa harap niya bago nagbuhos ng isang tasa para sa kanyang sarili. Humigop ng kaunti, ibinaba niya ang tasa at sinabing, "Wala akong malalim na pag-unawa sa paggawa ng tsaa, wala akong panahon na makipaglaro sa mga walang kwentang bagay sa mga nakaraang taon. Gayunpaman, maraming magagandang tsaa sa human race, at isa rin itong kasanayan." Nilusob ng Black Ink Clan ang 3,000 mundo, na naging sanhi ng hindi mabilang na mga tao na gumala, na naging sanhi ng maraming great territory na bumagsak sa isang patay na katahimikan. Marahil marami sa kanilang mga kasanayan ang mawawala dahil dito, kaya ito ay medyo nakakalungkot. Kinuha ni Mo Na Ye ang tasa ng tsaa at humigop bago bahagyang sinabing, "Mas gusto ko ang lasa ng masarap na alak ng iyong human race, medyo mapurol ang lasa ng tsaa." Nagtaas ng kilay si Yang Kai at sinabing, "Masyado kang mapili, huwag uminom kung hindi mo gusto. Ngunit kung pag-uusapan, sa mga katangian ng iyong Black Ink Clan, alinmang mundo ang iyong lusubin ay mawawasak. Kung gusto mo talagang pag-isahin ang langit, hindi ka man lang makakainom ng tsaa." Ibinaba ni Mo Na Ye ang kanyang tasa at seryosong sinabi, "Si Mo, ang Black Ink, ay ang tanging walang hanggang pag-iral sa mundong ito." Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at pinigilan sila. "Huwag mong subukang ipangaral ang iyong mga mithiin, lahat tayo ay tumatahak sa iba't ibang landas. Ang human race ang mga master ng mundong ito, grupo ka lang ng mga bandido na kusang pumapasok sa bahay ng ibang tao." Walang pakialam na sinabi ni Mo Na Ye. Noong unang isilang ang mundong ito ay kontrolado ng Divine Spirit, sinundan ng Monster Race, at sa wakas ng iyong human race. Sa pagbabago ng panahon, iba't ibang lahi ang naghari sa mundo, paano magkakaroon ng tunay na Panginoon sa mundong ito? Kung kaya ng human race, kaya rin ng Black Ink Clan. Hindi mapigilan ni Yang Kai na sumulyap sa kanya. "Marami kang alam. Ang Divine Spirit, Monster Race, at Human Race ay namahala sa loob ng 3 panahon, at ang mga langit ay maayos at mabuti. Kung talagang nagtagumpay ang iyong Black Ink Clan, ano ang maidudulot nito? Walang iba kundi ang pagkawasak. Kung isang araw, lahat ng langit na ito ay namatay, makakaligtas pa ba ang iyong Black Ink Clan? Ikaw ay naghahanap lamang ng iyong sariling pagkasira, ngunit nagsasalita ka pa rin ng kalokohan tungkol sa kawalang hanggan. Dahil marami kang alam, hayaan mong tanungin kita, alam mo ba kung paano ipinanganak ang Divine Spirit?" Kumunat ang noo ni Mo Na Ye. "Alam mo," ngumiti si Yang Kai ng may pagmamalaki. "Siyempre alam ko." Nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Mo Na Ye na magtanong, nagpatuloy siya. "Pero hindi ko sasabihin sa iyo." Hindi napigilan ni Mo Na Ye na mapatingin sa kanya, hindi nagpapakita ng anumang galit. Nagpatuloy si Yang Kai. "Ang iyong Black Ink Clan ay nagmula kay Mo, ang Black Ink, at ang pilosopiya at kaisipan ni Mo ang ugat ng iyong mga aksyon. Bagamat si Mo mismo ay malakas, mula nang mabuklod siya sa Primordial Heaven Source Grand Restriction, hindi na siya nakatakas. Kahit siya ay nakulong, ayaw niyang maiwang mag-isa. Sa huli, siya ay walang iba kundi isang palaka sa isang balon. Ang lawak ng mundong ito ay lampas sa imahinasyon." Pang! Si Mo Yu, na kanina patahimik, ay biglang ibinaba ang kanyang tasa at pinandilatan si Yang Kai. "Paano mo maiintindihan ang kapangyarihan ng Supreme Master?" Sinulyapan siya ni Yang Kai. "Anong ginagawa mo? Hindi ka ba masaya dahil lang sa sinabi ko ng ilang salita? Ang pag-inom ng aking tsaa at pag-aalboroto, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na gawin iyon?" Lumubog ang mukha ni Mo Yu.
Yang Kai, huwag mong isipin na hindi ka magagapi dahil lang sa nakalusot ka sa 9th grade. Maaaring hindi kami ni Mo na Ye ang kalaban mo, pero paano ka magiging kalaban pagdating sa clone ng Supreme Master? Ang clone ng Supreme Master na binanggit niya ay walang iba kundi ang Black Ink Giant Spirit God. Ngumisi si Yang Kai. Bakit ko sila lalabanan? May sarili silang kalaban. Nawalan ng masabi si Moyu. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga labi at sinabing, kalimutan mo na ito, hindi ako mapakali na sabihin ang mga bagay na ito sa iyo. Kung ang pakikipagtalo ay kapakipakinabang, ano ang silbi ng paglinang? Tinaas ni Yang Kai ang kanyang kilay kay Mo na Ye. Tama. Malinaw na ayaw ng pag-usapan pa ni Mo na Ye ang isyong ito, kaya iniba niya ang usapan at sinabing, 3 araw mula ngayon, ang mga materyales ay kukunin at ihahatid sa iyo, ngunit mayroon din akong maliit na kahilingan. Magsalita ka. Inilagay ni Yang Kai ang tasa ng tsaa sa kanyang bibig at casual na ikanaway ito. Kailangan mong manatili dito at hintayin ang lahat ng Pseudo Royal Lords na bumalik sa No Return Pass bago umalis. Sa maraming beses na nakipag-away kay Yang Kai, bagamat walang precedent ng paglabag niya sa kasunduan, sa pagkakataong ito ay hindi nang ahas si Mo na Ye na magtiwala sa kanya ng sobra. Kung ibibigay niya ang mga supply at umalis si Yang Kai, tiyak na susubukan niyang patayin ang Pseudo Royal Lords. Kung gusto niyang iwasan ang sitwasyong ito, kailangan niyang maghintay hanggang ang lahat ng Pseudo Royal Lords ay umatras bago hayaang umalis si Yang Kai. Sa una, nag-aalala siya na hindi papayag si Yang Kai, kahit na pinag-iisipan kung dapat niyang pigilan ang isang bahagi ng mga supply at ibigay ang mga ito kay Yang Kai pagkatapos bumalik ang Pseudo Royal Lords. Sa hindi inaasahang pagkakataon, agad na sumang-ayon si Yang Kai. Kahit hindi mo sabihin, handa akong gawin iyon. Gulat na tinitigan siya ni Mo na Ye. Anong klaseng loika ito? Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Kailangan kong bilangin ang dami ng mga mapagkukunang naibigay mo at ang bilang ng mga Pseudo Royal Lord na naibalik mo. Kung bibigyan mo ako ng mas maraming resources, okay lang, pero kung bibigyan mo ako ng mas kaunti. Hehe, hindi ako magpapakita ng anumang awa. Nagdilim ang mukha ni Mo na Ye habang sumagot. Huwag kang mag-alala, mas alam ko kaysa sa iyo kung gaano karaming Pseudo Royal Lord ang nasa labas ng mundo, hindi magiging maliit ang halaga ng mga mapagkukunan. Mabuti yan. Tumanggaw si Yang Kai at nagsali ng isang tasa ng tsaa para kay Mo na Ye. Para naman kay Moyu, hindi niya ito pinansin, dahilan para maging pangit ang ekspresyon ni Moyu. Umiling si Mo na Ye at tumawa, personal na nagbuhos ng isang tasa ng tsaa para kay Moyu at bamantong hininga. Ang libu-libong taon ng bentahe ng Black Ink Clan ay nawala sa isang araw. Pagkatapos ng bagay na ito, madaling mabawi ng human race ang 3,000 Great Territory. Sa orihinal, hindi isang madaling gawain para sa human race na bawiin ang 3,000 Great Territory. Kung magpapatuloy sila sa pakikipaglaban para sa isang Great Territory pagkatapos ng isa pa, hindi alam kung ilang taon at pagsisikap ang kailangan nilang gugulin. Gayunpaman, dahil sa malaking banta na dulot ni Yang Kai, ang Black Ink Clan ay walang pagpipilian kundi ang alalahanin ang lahat ng kanilang mga high-level na puwersa upang pigilan si Yang Kai na samantalahin sila. Dahil dito, hindi na nalabanan ng hukbo ng Black Ink Clan ang mga pag-atake ng human race sa mga frontline, at ang Black Ink Clan ay hindi na nagplano na magpadala pa ng mga reinforcements sa frontlines, kaya kailangan lang ng human race na gumastos ng kaunti. Oras na upang unti-unting sakupin ang 3,000 mundo. Bahagyang bamantong hininga si Yang Kai. Paano kung gagawin natin? Ang naiwan ng iyong Black Ink Clan ay isang ganap na gulo. Ang pagkuha ng 3,000 Great Territory ay simbolo lamang sa human race, walang tunay na tulong. Pagkatapos ng libu-libong taon ng pagguho at pananakop, ang iba't ibang Great Territory ay matagal nang namatay at ang lahat ng mga mapagkukunan na maaari nilang minahan ay nakuha na. Sa kasalukuyan, karamihan sa 3,000 Great Territory ay walang laman, kaya kahit na mabawi ng human race ang mga ito, hindi ito gaanong magagamit. Gayunpaman, imposible para sa human race na isuko ang kanilang madaling tagumpay. Tumanggaw si Yang Kai. Sa hinaharap, natatakot ako na sakupin ng human race ang 3,000 mundo habang ang Black Ink Clan ang mga ngibabaw sa No Return Pass. Sa pagsasalita tungkol sa bagay na ito, hindi mapigilan ni Yang Kai na ma-curious. Nang nasakop ng Black Ink Clan ang No Return Pass, paano nila nagawang makapasok sa Special Territory? Iisa lang ang Territory Gate, kaya nang umatras ang human race sa Special Territory, siguradong nag-set up na sila ng ambush doon. Kung gusto ng Black Ink Clan na salakayin ang Special Territory, hindi ito magiging madaling gawain, at kung patuloy nilang dagdagan ang kanilang puwersa, unti-unti lang silang lalamunan ng human race.
Si Yang Kai ay hindi pa lumahok sa labanan noon at hindi na nagtanong pagkatapos noon, kaya medyo na-curious siya kung paano nalampasan ng Black Ink Clan ang defensive line ng human race at naglunsad ng malawakang pagsalakay sa ang spatial territory. Sumagot si Mo Naye. Natural, lahat ito ay salamat sa aking Supreme Master Clone. Naunawaan ni Yang Kai. Kaya ganyan yan. Sa pamamagitan lamang ng pagpapakita ng Black Ink Giant Spirit God maaaring maisakatuparan ang bagay na ito. Ang Black Ink Giant Spirit God ay sumalakay sa spatial territory at napaglabanan ang pressure mula sa human race, na nagpapahintulot sa Black Ink Clan na pakilyusan ang kanilang mga puwersa. Ang human race ay walang pangatlong Giant Spirit God, kaya't mahihirapang lampasan ang Northern Pass sa hinaharap. Hinimas ni Yang Kai ang kanyang baba, na mukhang problemado. Kumaibot ang gilid ng mga mata ni Mo Yu habang nakatingin sa gilid. Ang bawat isa ay may matinding pagkapuot sa isa't isa, kaya ang pagsasabi ng mga ganoong salita sa harap nila ay sadyang masyadong mapagmataas. Makahulugang ngumiti si Mo Naye. Dapat may lihim na daanan si Brother Yang mula sa 3,000 mundo hanggang sa Black Ink Battlefield, tama ba? Matagal na ang nakalipas, ang Black Ink Clan ay gumawa ng ganitong hula. Pagkatapos ng lahat, si Yang Kai ay hindi dumaan sa territory gate ng maraming beses sa nakaraan, ngunit bigla siyang lumitaw sa Black Ink Battlefield. Isang lihim na daanan lamang ang makapagpaliwanag nito. Ang Black Ink Clan ay nagtanong din tungkol sa lokasyon ng daanan na ito, ngunit sa kasamaang palad, wala silang nakuhang anuman pagkatapos ng maraming taon. Sa sandaling ito, ibinalita ni Yang Kai ang problema sa pagtagumpayan ng No Return Pass. Sa katunuyan, sinadya niyang mystify ang mga bagay-bagay. Sa lihim na daanan na ito, ang human race ay madaling makakalap sa isang lugar sa Black Ink Battlefield at aatakehin ang No Return Pass. Kung ang Black Ink Clan ay nahuli, tiyak na maghahirap sila ng husto. Ang mga salita ni Yang Kai kanina ay halatang tanga, kaya paano siya paniniwalaan ni Mo Naye? Ngayong umabot na sa puntong ito ang mga bagay, gusto ko lang itanong kay Brother Yang, alin sa 3,000 mundo ang pasukan sa lihim na daanan na iyon? Time na tanong ni Mo Naye. Ito ay isang tanong na bumabagabag sa kanya sa loob ng maraming taon, ngunit hindi niya itinanong kung nasaan ito dahil alam niyang hindi sasabihin sa kanya ni Yang Kai, kaya nagtanong lang siya tungkol sa pasukan. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Nagkataon lang, may itatanong din ako. Pakiusap, Brother Yang. Malapit na bang magising ang Supreme Master mo? Kailan siya majay gising? Noon, ang trump card ni Mo ay na-activate, na naging sanhi ng pagkakatulog ni Mo. Ngayong lumipas na ang libu-libong taon, tinansya ni Yang Kai na ang Black Ink ay malapit nang magising muli, ngunit ngayon na ang matandang puno ay nakatulog ng mahimbing, imposible para sa kanya na pumunta sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction upang mag-imbestiga sa kalooban, sanhi ng sakit ng ulo ni Yang Kai.